Naku, eto na nga, ang ating feature ngayon ay isang napaka-sexy at napakagandang sexy star or VMX sexy star na si Sahara Bernales. At ikinuwento at binahagi niya sa atin, shinare niya sa atin ang kanyang kabiguan sa pag-ibig. Pero bago tayo magpatuloy sa ating content, sa ating feature, naku naman, maano ba namang mag-subscribe at mag-like kayo at share dito sa ating YouTube channel para makapanood pa kayo ng mga ganitong interview na pasabog talaga at magugulat kayo. So again, subscribe, like and share sa ating YouTube channel. Eto na nga, si Sahara Bernales ay isang VMX o Viva Max actress na napaka-sexy talaga at napakaganda. Pero alam nyo ba na siya ay bigo? As in, bigo, lumuluha ang kanyang puso dahil siya ay nakipaghiwalay na sa kanyang kasintahan. At alam nyo ba kung ano o sino ang kanyang kasintahan? Ang kanyang kasintahan yan, kanyang jowa ay isa ring babaeng katulad niya. So, ibig sabihin, at hindi naman niya tinatago ito, inamin naman ni Sahara na siya ay isang bisexual. Nagmahal, umibig sa kapwa niya, babae. Pero ang tawag sa kanila, pag mga ganyan na nagsisexy, nagdadamit babae, nagli-lipstick, naghi-heels, ang tawag sa kanila ay lipstick. At sila ay pumapato sa mga kapwa rin nilang lipstick na katulad niyan, itsurang babae. At eto na nga, nag-live-in sila ng 3.5 years sa isang bubong at feeling kasi ni Sahara noong mga times na magkasama sila, nalilimitahan ng kanyang mundo, sumisikip. Meron siya mga bagay o mga gustong gawin para sa kanyang sarili, pero hindi niya nga ito magawa dahil nga iniisip niya ang mararamdaman ng kanyang jowa to the point na kahit sa mga kaibigan niya ay hindi siya makapag-bonding dahil nga parang ayaw nga ng kanyang girlfriend. Yun. At syempre marami din naman siyang plan sa kanyang sarili kaya naman finally sinabi niya na gusto na makipaghiwalay at yun nga ang nangyari. Pero napakasakit talaga nito para kay Sahara dahil umiyak siya ng bonggang-bongga sa ating panayam. At yan ay mapapanood nyo at papakinggan nyo kung paano nilahad ni Sahara ang kanyang nararamdaman. So girl, kabiguan nakakalungkot sa naman. Ano man nangyari? Ang jowa mo, nagano kayo? Ayun, naghiwalay kami. Naghiwalay kayo ng jowa mo? Yes. Ba't kayo naghiwalay? Teka muna, ang jowa mo ay isang LGBTQ. Babae. Babae. Oo, hindi naman siya Pareho kami. lesbian. Lipstick. Pareho kami lipstick. Ako kasi pansexual ako. Siya lipstick lesbian siya. Talaga? Babaeng babae pa sa akin. Babae pa sa'yo. So, nag-live-in kayo. Yes, hindi pa kami. Nag-live-in na kami. Like, on kami ng 3.5 years. Teka muna, nag-live-in ka, hindi pa kayo. Ano yun? Parang sinubukan niyo. Nagliligawan pa lang kami. Nagli-live-in na kami hanggang naging kami. Hanggang, Bakit ka pumayag na gano'n? Na nagliligaw pa lang, nag-live? pareho naman kami babae. So, parang mag-besties lang kami nung una. Mm-mm. Tapos, ayun, naging kami nung nagpunta kami ng Thailand. Okay, sure. Officially. Mag-interview kayo, no? Bye-bye. Akala ko kasi friends lang nung una. Tapos na-fall. Paano yun? I mean, paano so, naka 3 and ano? 3.5 years. Years. So, paano yun? Paano kayo naghiwalay? I mean, naka-realize kasi ako. Ako yung parang lost ako bigla. Ganun. Kasi nag-Vietnam pa lang kami last siguro 2 or 3 weeks na. Tapos pag-uwi, doon ko parang naisip na parang hindi na tama. Nasasayangan na ako, gano'n. Paano hindi na tama na nasasayangan ka? Hindi, okay yung pagsasama namin, walang problema. As in, green flag siya. Walang problema. Ako yung may problema kasi parang gusto ko na mapag-isa na lang muna. Mas gusto kong tinatanggap ko yung mga opportunities na walang iniisip na iba, gano'n. Kasi pinapayagan naman niya ako, pero ako kasi yung parang inaalala ko siya lagi, gano'n. And gusto ko sana na pag tinanggap ko yung isang project is buong buo, wala akong iniisip na may masasaktan, gano'n. So, gusto ko ng freedom. Ayoko
ayoko na munang i-limit yung sarili ko kasi 22 nung naging kami, 2022 nung naging kami, at 2025 na, medyo mahaba na yung, 2026 na pala, medyo mahaba na yung pinagsamahan namin and nasasayangan ako sa premieres. So, ibig sabihin, nangingialam na siya pagdating sa career mo at ay ka na niyang maghubad. Hindi naman sa ganon. Parang okay sa kanya pero feeling ko hindi buong okay ganon. I mean, Nag-away ba kayo tungkol doon? Nag-ano? Hindi naman, hindi pa kami, hindi pa ako BMX kami na eh. So, ewan ko, magulo lang talaga siguro yung isip ko. Parang mas gusto ko na lang munang mabuhay ng mag-isa muna, ganon. Baka naman hindi talaga babae ang bet mo. Parang dahil lumaki ka sa community na ang tatay mo ay, di ba, LGBTQ at ang nanay mo ay ganun din. Yes. And then para siguro na-influensyan ka, parang yung thought na nakita mong maayos ang pagsasama ng nanay at tatay mo, na ganun ang kanilang gender or preference sila, pero, Okay. 'di ba, ganun okay, tapos sinubukan mo, baka okay, pero it turned out na hindi pala. Okay naman, masaya naman buong ano namin. Siguro ako lang talaga, ako yung may problema talaga. Mhm. Parang mas focus kasi ako sa career muna. Ayoko ilimit yung sarili ko. Gusto ko hanggat kaya ko, sabi ko nga nung press, hanggat kaya ko, gusto ko kunin lahat ng mga nakakalat na opportunities dyan. Na O sa walang bagay, oo, iniisip tama. na Oo. may masasaktan. Kasi gusto ko rin ng peace of mind eh. Medyo, kasi, medyo mahirap kasi mag-isip, nagtatrabaho pa, tas okay ba to sa kanya? Like, kunwari, sa mga love scenes, paano pag pinanood niya, ganun lagi yung iniisip ko. May mga time kasi na pinapanood namin yung mga film ko. Tapos nag-end up na mag-aaway kami, ganun. Mhm. Kasi feeling niya na na-hit yung restriction ko kahit sa akin naman hindi naman, ganun. Oo, so na Ayun. this time ba, gusto mo muna, if ever na magkakaroon ka ng relasyon, kung hindi man kayo magkakabalikan, lalaki naman ang gusto mong ma-try. Hindi ko masabi kasi depende kasi kung ano yung darating. Kung naisip mo yon na gusto mo na subukan ng lalaki? Sa ngayon, Or wala hoping ka talaga. na magkabalikan kayo? Kung kami naman syempre love ko pa din naman siya. Hindi naman nawawala yung love ko sa kanya. Hindi naiiyak. Oo. Masakit para sa'yo ang nangyari. Gano'ng kasakit? Masakit kasi love ko naman yun. Ako yung may problema kasi. Paano ikaw may problema? Kasi mas pinili ko yung career ko kaysa sa kanya. Pero sabi mo gano'n, di ba medyo nasasakal ka na, nagkakaroon ka na ano, di ba? Sabi mo ang gano'n. Napipil ko. Ba't nasasaktan ka ngayon? Kasi love ko nga, pero kailangan ko tibayan yung loob ko. Tinano ka ba niya? Pinigilan ka ba niya? Hindi naman. Lost. Feeling ko lost lang ako ngayon. Hindi ko alam kung nasan ako kasi medyo hindi ko na rin kilala yung sarili ko. I miss my friends kasi I miss yung old Sahara. Kasi may mga time na, hindi ko na nakakasama yung mga friends ko. Like, work, bahay lang ako. After work, uwi. Hindi kaya pinipigilan na makipag-mingle sa mga friends mo? Parang meron. Nasabi niya na okay, pero napipil ko kasi hindi. Kaya mas pinipili ko na wag na lang sumama. Grabe ang sakripisyo mo, Sahara, no? Grabe. As in, para sa isang pag-ibig. First mo, second May naging boyfriend ako dati, like 10 months. lang. Pero ito talaga. Traumatized kasi yun. So, siguro kayo naghanap ako na mas Ngayon ba, traumatized ka pa rin ba? Dito sa ano? dun sa ex ko na. Hindi, ito yung ex mo ngayon, Karen ex. Fresh, 2 weeks pa lang. Kaka-move out ko lang. Kanina lang, ano pa lang ng bagong unit ko. So ano yung message mo doon sa mga katulad mo na
na may pinagdadaanan ganito na lost soul, hindi mo alam kung anong problema. Ay, alam mo yung problema na ikaw, tapos na marami ka na sakripisyo, nagmahal ka, ganon. And then it turned out na hindi pala yun ang gusto mo or mahal mo pero nawawala nga ang identity mo. Ayun. Ano lang, kasi para sa akin, kung feeling nyo, I mean, ako kasi masaya naman pero may kulang kasi. Feeling ko may kulang. Hindi naman sa relasyon namin, pero sa sarili ko, ganun. Kung sa tingin nyong hindi kayo nag-grow sa relasyon, out na habang maaga kasi mahirap pag mas mahaba yung relasyon. Mas manghihinayang kayo. So, feeling ko, ako kasi nanghihinayang ako sa relasyon. Kung panghihinayang na lang naman yan sa relasyon yung nararamdaman mo. Tapos feeling niya hindi kayo nag-grow. Hindi na totoong, hindi na kayo totoong masaya. Kasi nanghihinayang na lang kayo, naaawa na lang kayo sa partner niyo. Ibig sabihin, hindi na yun talaga lang. Kasi ako nahihirapan lang talaga ako kasi yung family namin, sobrang supportive, super close. Kaya, ayun, love ko siya, pero mas nangingibabaw yung mga gusto ko pang maabot na yun.